Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Tila sumabog nga sa galit si Senador Raffy Tulfo at Jinggoy Estrada at talagang binatikos nga ang mga abogado niya at ang pamilya Ruiz na itong mag-asawa na ito dito nga natin makikita na talagang hindi nga makakawala ang pamilya Ruiz na ito dahil sa ginawa kay Nanay Alvi Vergara at ngayon nga ay hinamon na ni Senador Raffy Tulfo at kailangan ng dumaan sa polygraph test. Dito nga natin malalaman kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Makikita nga sa mukha ni Mr. Ruiz na ito na talagang takot na takot magpa-polygraph test dahil alam niya na siya ang may kasalanan. Dito nga natin makikita na malapit na ngang matapos ang pagsisinungaling ni Mr. Ruiz na ito. At tuluyan ang mabibigyan ng hustisya si Nanay Alvi Vergara sa pagmamaltrato ng pamilya Ruiz na ito dahil malalaman na talaga nila na nagsisinungaling itong si Ruiz na ito. Dito natin makikita na sa umpisa pa lamang ng hearing ay talagang alam na ng mga senador na nagsasabi si Franz Ruiz ng pawang kasinungalingan lamang. Ngayon ay makakaladkad nga ito sa kulungan at mas maraming itong kaso na haharapin dahil sa kanyang pagsisinungaling. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag Okay. ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. for the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Papunta na po sila at Good. ready Okay. na po sa We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay. before this So committee. you better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hindi, We're ikaw lang. Ikaw only lang tinatanong asking ko. you, Ikaw lang not tinatanong. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po pare-parehas Ay, po hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi, Ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang Hindi nga, kasalanan. mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin. Yes or no. Hindi po. Dapat Hindi. So, hindi. So, ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na po ang ano. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapato yung ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no.
Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, Yeah. Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At Let- parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Di po. Okay. Okay. So Mr. Chair, directed. Mr. Nico, Mr. Chair. Thereafter, Senator De La Rosa. Yeah, nasaan ang yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15 Papuntay years, mo rin dito. 15 years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya, at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old, and a child includes 1 over 18, but is found by the court, when adopting the rules of the Supreme Court, as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi naipost sa media ni Miss Maria Pebillar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak niyo po yon, kayo po yung may hawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto niyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak niyo po noon, nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak niyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak niyo. Di ba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bahay niyo po, bahay po ng anak niyo yun. Apartment po yun. Yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyo mapahamak yung anak niyo. The committee is taking cognizance of your request.
and the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga ang sinasabi namin, at ito ay sinang-ayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak nyo, kasi pagagalingin, nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yun na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of the members? Mr. Chair, is the daughter or son of the daughter of the Ruiz couple still a minor as we speak? No No. po, pero the committee, as I've said, is aware of several court decisions na baka maapektuhan itong bata at mga ilangan ng tamang supervision. So the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken to be undertaken by this committee. So, Mr. Chairman, Kahit 18 na pataas. I submit to the wisdom of the chairman, Your Honor. So kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak nyo, we will be asking the members of the media and all others Mr. Chair. all other disinterested parties to stay out of the hall. Mr. Senator Chair, Tulfo? in the name of fairness, gusto ko rin mag-lie detector test ilan dito sa kanila. And I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa lisay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, willing kayo mag-submit sa isang polygraph test? Opo. Unahin natin Patas. si JM. JM, Patas. ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Senator Patrick Tulfo? Simbaon? Patrick Simbaon. Payag ka ba na Payag po ako. para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, Your Honor. That's all. So the secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. May ask, Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po siguro bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So without objections on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair, Senator Estrada, Madam Franz, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session. Kung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. May kodigo ka. Okay. Kapitan, balikan kita ha. Barangay Captain. Ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz?
Good morning po, Your Honor. Ang pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pwesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano? May pwesto po sila ng tindahan sa palengke Gaano po. mo nakatagal silang kakilala? Ano po siguro nung mga 2019 yata. 2019 po. Hindi Kailan po, ka naging kapitan? 18 po. 18. 2018 po. So, ano pagkakilala mo sa kanila? Yun lang po ng Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na sila'y nagne-negosyo sa palengke. May impluwensya sila? Wala po akong alam, Senator, kung may impluwensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isang kapitan? hindi po, Your Honor. Meron sa pagkakaalam mo, meron ba silang koneksyon o kamag-anak mga pulis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong Senator na alam ako Sa mga tingin mo ganito. ba itong mag-asawang ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po, wala po akong nababalita mga ganun po kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakot. Iusap-usapan sa barangay ninyo. Para po ngayon lang po may mga narinig nga po yan sa social media nga po, yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Alin? Dito na po nung may kaso na sila na ganun daw po pala sila. Ganun, ano no? Parang yung pong inaakusa po sa kanila na nananakit nga daw Ganun po. pa pala sila. Ganun din pala. Ganun pala sila. Ganun. Parang ganun na nananakit. po. Parang ganun na po. Senator. Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan? Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagchichismis na Hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga opo. nangyayari. Yung sa kumpoy, masakit din po sa akin kasi po bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyayari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa, Sino nagreklamo? yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad. Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Anong Yun lang pong inuupahan nila? hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. O, bukod doon, sino pa ang dumulog siya para ireklamo itong mag-asawa? Yun pong sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino yung isang inuupahan nila? Saka po yung, Malawa yung sa basura? opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo. Bali po yun nga pong nasabi ko nung unang, Eh sinabi mo lang ngayon, 3 lang eh. Yung inuupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso. Eh si LV, wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po, bakit siya pumunta kung walang reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? yun na nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikapi siya sa iyo? Mr. Chair, pwede makasingit with the indulgence of Senator Is, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. 1 or 2 questions Go ahead, lang. go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi gano'n naman dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, ini-interview mo siya. Hindi mo siya interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa.
Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba Senator abogado You nyo? all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? Ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, Libre? libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. nung- Ay, sorry. as interjection from Senator Tulfo, meron na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam si sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim, nasabi mo madungis, hindi mo pinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka ha? Yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination? Papayag siya. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that this Payag po. upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. Okay, before we hold an executive session, tatanungin ko na itong si Madam. Madam, ano ang trabaho ni Aling LV sa inyo? Oh, balik tayo sa una. Ang unang trabaho ni Nanay Ate LV po, Your Honor, noong August 11, 2019, isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke. Ngayon, nung pagkatapos nung hapon, sinulduhan ko po siya agad ng 300 pesos. Then the following day, ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Ate LV sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahay din po kami doon. Ano bit 300 nung unang araw. Opo. Pangalawang araw, Tapos po, nung pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Ate LV ka, ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate, kahit magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun. Wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya kaya liable po sa trabaho. Eh di ka patulong-tulong na lang po ako, sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Aling LV, narinig niyo ba yung inilahad ni Madam France? 1,000 daw ang sweldo sa inyo at binigyan ka Yung raw po ng ang sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag nakatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusulduhan. Okay. Strike one. with the permission of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa iyo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So may pasabi ba sa inyo sa Batangas City doon sa bahay ng anak ni na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck up daw po niya po ako. Ano kasi nabihan nun? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po.
Saan yon? Saan yung Palyokan? Sa may, sa Batangas po. At Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, yung opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa Ate Maria Pe mo. At sino Maria Pe? Ito pong, Yung katabi mo. So ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City. opo. Ayun, nagluluto ka. Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Pinagamot. Hindi ka pinagamot. Senator Estrada, you can continue. But just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LB po ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi rin Nasasapok? sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Hmm. Tapos po, ang naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako, nasa kwarto nga po kami. Ay, Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano. Dito nga natin makikita na kahit man i-cover up ng mga pulpul na lesbo na ito, ang pagka-ambush kay alias Dodong ay talaga naman hindi pa rin sila makakawala sa batas ng Pilipinas dahil matitinong senador ang humawak sa kaso ni Franz Ruiz na ito at hindi sila tumatanggap na kahit anong bayad.